this video mga loves ay dadalhin ko kayo sa Batangas, or let me say, in one of the most visited places in Batangas na amin ding napuntahan. Ang Monte Maria Shrine na matatagpuan sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. Batangas is known for various products, including embroidery, balisong or butterfly knives, and kaping barako or brewed coffee. The province is a popular destination for tourists because of its well-known beaches. It also includes churches you can visit, just like the concealed and tourist place, Monte Maria Shrine. There are many well-known churches in Batangas City. It is undeniably beautiful and has a story, and Monte Maria is one of them. Mula sa Manila, ang travel time papuntang Monte Maria Shrine ay 3 hanggang 4 na oras. Depende na rin sa traffic at kondisyon ng dadaanan at ng panahon. Makakapunta kayo sa Monte Maria Shrine either by bus and jeepney or by a private car and by a taxi or a carpool. Mula sa Manila, sumakay kayo ng bus papuntang Batangas Grand Terminal. Ang DLTB at Jamliner ay bumabiyahe sa mga ruta na ito. Baba kayo sa Batangas Grand Terminal at ang pamasahe ay around 197 to 200. Kung magagaling naman sa Cubao ay 206 ang pamasahe. Pagkababa ng Batangas Grand Terminal ay sumakay kayo ng jeep papuntang SM Batangas. Mula naman sa SM Batangas ay sumakay ulit ng jeep papuntang Ilihan. Sabihin lang sa driver na ibaba kayo sa Monte Maria Shrine at doon kayo mismo ibababa sa kanto papuntang Monte Maria Shrine. Ang pamasahe naman ay nagkakahalaga ng 40 pesos. Pwede rin naman sa taxi o kaya carpool, kung saan ang biyahe ay 2 hanggang 3 oras at ang pamasahe ay nasa around 2,000 to 2,500. Alam niyo mga loves, nung una naming makita itong Monte Maria Shrine ay namangha talaga kami sa sobrang laki ng birhen at hindi namin napagtanto kung ano ang birhen na yun. Nagkataon kasi na kumukuha ako ng video, kaya nakuhanan ko yun ng video. Nakitang-kitang lumalabas mula sa isang maburol na lugar mula sa mainland. Sa sobrang laki nito ay hindi mo talaga makaligtaan na makuhanan siya ng video. At ito na pala yung sinasabi nilang napakalaking Monte Maria Shrine. Monte Maria Shrine na mas formal na kilala bilang Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center ay tinatanaw ang Batangas Bay kung saan dumadaan ang mga sasakyang pandagat mula sa Timog Katagalugan at mga sasakyang pandagat na mga dayuhang mangangalakad. Mula sa pinakatuktok nito ay makikita mong mabuti ang mga nakapalibot na lugar kabilang ang Tingloy, Verde Island at maging ang mga bahagi ng Oriental Mindoro. Ito ay isang malawak na ari-arian na nagsisilbing retreat place, a pilgrimage destination at isang tourist attraction. Ang pinakanamumukod-tanging tampok ay ang napakalaking Statue of Mary na tinaguriang Mother of all Asia na sinasabing ang pinakamataas na estatwa ng Birheng Maria sa buong mundo. Bukod sa pagiging isang religious site, ang Monte Maria Shrine ay isang turismo at retirement village. Tahimik at payapa ang kapaligiran. Perfect for those who want to escape the hustle and bustle of the city. Masisiyahan ang mga bisita sa mga nakakamanghang tanawin ng Batangas Bay at ng mga nakapalibot na lugar mula sa observation deck.
na matatagpuan sa tuktok ng tore. Nagtatampok din ang dambana ng iba't ibang landmark kabilang ang 98.15 metrong taas na Statue of Mary na nakatuon sa kapayapaan at pagkakaisa ng mga tao at bansa sa bahaging ito ng mundo. Ang napakalaking landmark ng Statue of Mary ang pinaka-iconic na istruktura sa malawak na pilgrimage. Yung taas niya na 98.15 metro ay mas mataas pa kaysa sa Statue of Liberty sa New York, USA at sa Statue of Christ the Redeemer sa Rio de Janeiro, Brazil. Ang taas nito ay katumbas ng isang 33 palapag na gusali na kumakatawan din sa taon ng buhay ng ating Panginoong Hesus sa lupa. Ito rin ang nag-iisang matitirahan na estatwa sa mundo na may kabuuang sukat sa sahig na 12,000 metro kwadrado o 1.2 hektarya, higit pa o mas mababa. Ang korona ay may 12 bituin na kumakatawan sa 12 apostol ni Hesukristo. Ang konstruksyon ng mga kamay at mukha ni Mary ay inaatasan sa kilalang iskultor at pambansang artista, ang yumaong Ed Castrillo, na nagsimulang magtrabaho sa proyekto noong 2008. Nang makumpleto ang mga kamay at mukha noong 2010, pansamantalang inilagay at ipinakita ang mga ito hanggang 2017 sa fasad ng mga cloisters na nakaharap sa direksyong Hilagang Kanluran. Ang pagtatayo ng Tore ng Kapayapaan ay nagsimula noong 2013 at natapos noong 2021 sa tamang panahon para sa pagdiriwang ng ika-500 taon ng Kristyanisasyon at globalisasyon ng Pilipinas. Ang monumento ay may 12 pundasyon na kumakatawan sa 12 tribo ng Israel. Kung gusto mong marating ang pinakatuktok ng tore, ay kailangan mong umakyat ng kabuuang 420 steps o sa ika-17th floor mula sa baba upang maabot ang korona. Ngunit iyon ay kung ikaw ay nagpasyang huwag gumamit ng alinman sa 3 elevator sa loob ng monumento. Ang pangalang ina ng lahat ng Asya ay hinango mula sa panalangin ni Pope Benedict XVI noong 27 ng Mayo 2017 sa Our Lady of Sheshan, ina ng simbahan sa China at buong Asya. Monte Maria Shrine features several landmark kabilang ang Holy Family Chapel, the Way of the Cross, Rosary Garden at Meditation Garden. Ang site ay bukas sa mga bisita sa buong taon at libre lang ang pagpasok. Gayunpaman, hinikayat ang mga bisita na manamit ng disente at obserbahan ang wastong kagandahang asal kapag bumisita sa dambana. Ang Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center na kinaroroonan ng dambana ay itinatag ng Mary Mother of the Poor Foundation, isang non-profit na organisasyon na itinatag ng isang paring Katoliko. Ang pundasyon ay nagnilayang itaguyod ang pagkakaisa, kapayapaan at pagmamahalan ng mga taong may iba't ibang pananampalataya at kultura. Ang dambana ay simbolo ng misyong ito at nagsisilbing paalala sa lahat ng bumibisita na posible ang kapayapaan at pagkakaisa kahit na sa mundo ng alitan at pagkakabahabahagi. Ang dambana ay nakakuha ng pagkakilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang bahagi ng mundo. Ito rin ay kinikilala bilang isang lugar ng peregrinasyon at maraming mga Katoliko ang pumupunta rito upang mag-alay ng mga panalangin at humingi ng mga pagpapala. Mula sa mga kapilya hanggang sa restaurant ay mayroon sa Monte Maria, kaya hindi kayo magugutom pagpunta nyo doon. Meron din itong mga retreat facility para sa mga individual at grupo na may mga naka-air condition na kwarto, conference room at dining hall. May mga souvenir shop din ng iba't ibang relihiyosong bagay at souvenir na mabibili ng mga bisita bilang souvenir ng pagpunta sa Monte Maria Shrine. Maraming mga developments na patuloy pa rin sa pag-unlad.
Ngunit ang ilan sa mga natapos na mga istruktura ay gumuguhit hindi lamang ng mga deboto at mga peregrino, kundi pati na rin ang mga mausisa na manlalakbay. At isa na rito ang alam ko na inaabangan ng mga tao na matapos ng gawin at magbubukas sa publiko. Ito ang tinatayong Glass Walk o Miracle Walk sa Monte Maria Shrine. Yes, isang glass walkway ang nakatakdang buksan sa Batangas City ngayong taon. At ito ay nakatakdang maging destinasyon na makakaakit ng mga adventure junkies at daredevils. Hindi pa ito nabuksan sa publiko dahil pinoproseso pa daw ang mga kinakailangang dokumento sa local government unit. Ang glass walkway sa Barangay Pagkilatan ay may taas na 45 meters at may haba na 118 meters. Ang salamin na ginamit sa walkway ay 3 pulgada din ang kapal, na may imported na metal at mga reinforcement para sa natitirang bahagi ng istruktura. Ang glass walkway na nakatakdang magbukas bago ang Pasko nitong taon ay may tinatayang entrance fee na 250 hanggang 350 pesos. Nagsimula ang konstruksyon noong 2023 para sa mga lokal at turista sa lungsod. At ayon sa administrative ng Monte Maria Shrine na si Jojo Pastor, ang glass walkway ay bahagi lamang ng mas malaking theme park. Ibig sabihin ay may malaking theme park na gagawin sa buong paligid ng Monte Maria Shrine. At sa ngayon, ang pinakaabangan ng lahat, ang pagbubukas ng glass walkway. Kaya abangan niyo mga loves, follow for more videos and updates. Ito ang inyong Mari na nagsasabing, habang may buhay, may pag-asa. Bye-bye! Ingat!